Nakakuha ng trabaho si Lucy, basta't uminom siya ng pampatulog at humiga sa kama ng ilang oras. At makakakuha ka ng 10,000 para sa trabaho. Ngunit hindi alam ni Lucy kung ano talaga ang nangyari pagkatapos niyang makatulog. Si Lucy ay isang estudyante sa kolehiyo dahil sa mga problemang pampamilya. Napakahirap ng kanyang buhay. Kailangan niyang magtrabaho ng part-time habang nag-aaral upang mabayaran ang kanyang buwanang utang sa eskwelahan. Para kumita ng pera, ginagawa ni Lucy ang iba't ibang trabaho araw-araw kapag wala siyang klase. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang restaurant. Kapag kailangan ng ospital ng mga tauhan, nagtatrabaho rin siya bilang taga-subok ng mga gamot para sa mga doktor. Ngunit ang kinikita niya mula sa mga trabahong ito ay hindi sapat para sa kanyang pangangailangan, patak lamang ito sa timba. Upang kumita ng mas malaki, nagbibihis si Lucy ng magandang damit at pumupunta sa isang nightclub. Ang kanyang kagandahan ay nakaakit ng 2 lalaki ng sabay. Para maging patas, nag-toss coin sila upang magdesisyon kung sino ang unang makakasama ni Lucy ngayong gabi. Sa huli, umuwi si Lucy kasama ang nanalo. Ngunit kahit sa lahat ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin niya kayang bayaran ang kanyang buwanang utang sa eskwelahan. Kinailangan niyang maghanap ng mas mataas na sweldo. Isang araw, nakakita siya ng isang anunsyo ng trabaho sa pahayagan. Agad siyang naakit sa mataas na sweldo, kaya tinawagan niya ang numero. Umasa siyang makakapag-interview siya kaagad. Ang kausap niya sa telepono ay masayang tinanggap siya. Sinabi sa kanya ang address at nagkasundo silang magkita kinabukasan. Dumating si Lucy kinabukasan gaya ng usapan. Ipinaliwanag ng boss kung ano ang trabaho. Simple lang ang trabaho, magbihis ng espesyal na kasuotan. Babayaran siya ng 1,000 kada oras upang maglingkod sa mga makapangyarihang tao sa hapunan. Babayaran siya sa bawat pagbisita pagkatapos ng lahat ng iyon. Sinabi ng boss na upang maging kwalipikado siya sa trabaho, kailangan siyang suriin muna. Hindi lamang dapat makinis at maputi ang balat niya, kundi wala ring peklat. Pagkatapos ay hiniling ng boss na alisin ni Lucy ang kanyang tapal odo para sa pagsusuri. Matapos niyang alisin ang tapal odo, lumapit ang isang katulong upang suriing mabuti ang bawat detalye ng kanyang balat. Naipasa ni Lucy ang lahat ng kinakailangan. Pumasa siya sa interview ng matagumpay. Habang paalis siya, sinabi ng boss na kahit mataas ang bayad sa trabaho, bihira lang maganap ang mga party. Sinabi nito sa kanya na huwag ilagay lahat ng kanyang pag-asa sa trabahong iyon. Ngunit upang maging mas handa si Lucy para sa trabaho, binigyan din siya ng buong set ng mga treatment para gawing mas makinis at pino ang kanyang balat. Ilang araw ang lumipas, natanggap na ni Lucy ang kanyang mga instruksyon sa trabaho. Pinadala ng boss ang isang limousine para sunduin siya. Dinala siya sa isang marangyang villa. Nang makita niya ang kasuotan ng mga tagapaglingkod, nagkaroon si Lucy ng kakaibang kutob. Ngunit sinunod niya ang mga tagubilin at pumunta sa fitting room. Nagpalit siya ng mga damit na espesyal na inihanda para sa kanya. Ito na ang pinakakaibang party na nakita niya. Isang grupo ng mga makapangyarihang tao na higit 80 taong gulang na nakasuot ng mga suit. Ngunit ang mga tagapaglingkod ay walang tapal odo, nagbubuhos ng alak at nagsaserve ng pagkain, palaging handang maglingkod. At iyon ang katapusan ng isang hindi sanay na unang trabaho. Malaki ang sweldo na natanggap ni Lucy, habang tinitingnan ng makapal na banta ng pera sa harap niya. Hindi siya makapaniwala, hindi niya naisip na ganito kadaling kumita ng pera. Simula noon, naging mas bihasa si Lucy sa kanyang trabaho bilang waitress. Mataas ang inaasahan ng boss sa kanya, tuwing may party, siya ang nagsaserve. Sa kabila nito, hindi rin iniwan ni Lucy ang iba pang mga trabaho. Kapag may oras siya, pumupunta siya sa nightclub para maghanap ng target. Isa rin itong dagdag na kita kapag umuwi siya kasama ang isang lalaki. Isang araw pagkatapos ng trabaho, pumunta si Lucy sa bahay ng kanyang kasintahan. Nagluto siya ng almusal para dito, ngunit ang kanyang kasintahan ay isang matako sa toys. Mahina ang kanyang pisikal at mental na kondisyon. Araw-araw siyang mag-isa sa bahay. Tanging kapag pumupunta si Lucy ay nagkakaroon ng konting sigla. Kahit mahirap ang buhay, ang maganda ay magkasama sila. Nakakakuha sila ng lakas mula sa isa't isa. Bukod sa pagbabayad ng utang sa eskwela, ang pag-iipon ng pera para may padala ang kasintahan sa hospital ang isa pang dahilan kung bakit siya nagpupursiging magtrabaho. Para sa mabilis na paggaling ng kanyang kasintahan, lalo pa siyang nagpersige sa paghanap ng pera. Ngunit kamakailan, bihira na ang mga waitressing jobs, at maliit pa rin ang kita sa ibang part-time jobs. Mas masama pa, 3 buwan na siyang hindi nakakabayad ng upa. Bagamat handang magpatawad ang may-ari ng bahay, laging nagpapalala ng sitwasyon ang kasintahan nito. Gusto na siyang paalisin agad, wala nang magawa si Lucy. Napilitan siyang umalis sa apartment.
Pagkatapos noon, nakahanap si Lucy ng mas malayo at mas murang bahay. Dahil desperado na siya sa buhay, tinawagan niya ang kanyang boss upang tanungin kung may available na trabaho. Sinabi ng may-ari sa kanya na may mas kumikitang trabaho kaysa sa pagiging waitress. Maaari siyang magtrabaho para rito. Di nagtagal, sinundo si Lucy ng limousine sa itinakdang villa. Bago pumasok sa pinto, nakita niyang may isang babaeng inaalalayan palabas ng bahay. Hindi maiwasan ni Lucy na mag-isip kung ano ang kinalaman ng trabaho. Pinalinis muna siya ng boss bago siya pinagsuot ng bathrobe para sa trabaho. Pagkatapos noon, ipinakilala na sa kanya ang trabaho. Mas madali ito kaysa sa pagiging waitress. Kailangan lang uminom ng pampatulog, humiga sa kama, at matulog ng ilang oras. Pagkagising, tapos na ang trabaho. At hindi niya malalaman ang anumang nangyari habang siya'y natutulog. Pagkatapos ng trabaho, magkakaroon lang siya ng kaunting epekto tulad ng panghihina, ngunit mabilis naman itong maglalaho at hindi makakaapekto sa kanyang katawan at buhay. Panghuli, ipinangako ng boss na walang labis na mangyayari. Uminom si Lucy ng pampatulog at agad na nakatulog. Nang oras na iyon, dinala ng boss ang isang matandang lalaki sa silid. Nag-usap muna ang matanda at ang boss tungkol sa buhay ng matanda, ngunit hindi malinaw ang layunin ng pagpasok sa silid. May jing na kinomfort siya ng boss at sinabing mananatiling walang makakaalam sa lahat ng nangyayari. Ipinahayag din ng boss sa matanda na sundin ang mga patakaran ng laro, na huwag magkaroon ng tunay na relasyon kay Lucy. Pag-alis ng boss, mabilis na nag-alis ng tapal odo ang matandang lalaki. Kinabukasan, nagising si Lucy na walang alam sa nangyari noong gabing iyon. Wala rin siyang naramdamang sakit, at natanggap niya ang pinakamalaking bayad na nakuha niya kailanman. Habang natutulog si Lucy, pumasok ang matandang lalaki. Ipinaliwanag ng may-ari sa matanda ang mga patakaran at sinabing walang dapat maganap na palakpakan, at walang dapat iwanang bakas. Ngunit kahit nangako ang matanda, mayroon siyang kakaibang magic, at walang alinlangan itong isinagawa. Pagkatapos ng trabaho, nakaramdam si Lucy ng kaunting pagkahilo at hapdi sa batok. Ngunit dahil sa magandang bayad, hindi na niya ito inusisa pa. Matapos makahanap ng trabahong maganda ang sweldo, dumating ang masamang balita mula sa kanyang kasintahan. Hindi na siya inabutan ng kasintahan upang madala sa hospital at nawala na ito. Labis na nalungkot si Lucy sa pagkawala ng kasintahan. Nawala ang kanyang layunin sa buhay sa loob ng ilang panahon. Nagsimula siyang magpakasasa, sinubukan pa niyang paibigin ang kaibigan ng kanyang kasintahan sa isang party. Pinagalitan siya at hindi man lang siya nakaramdam ng pagsisisi. Di nagtagal, nakatanggap muli ng tawag si Lucy mula sa kanyang boss. Kahit masama ang kanyang pakiramdam, pumunta siya sa appointment. Ito na ang pangatlong customer na kanyang natanggap. Inutusan ng boss ang matandang lalaki na sundin ang mga patakaran ng laro, ngunit sinubukan ng matanda na ipakita ang kanyang kakayahan. Ibinabad niya sa iba't ibang paraan. Pagkatapos ng trabahong iyon, lalong lumala ang kondisyon ni Lucy. Hindi niya maiwasang maging mausisa tungkol sa mga oras na siya ay natutulog. Tinanong niya ang kanyang boss tungkol sa tunay na nilalaman ng trabaho, ngunit sinabi ng boss na kailangang panatilihing lihim ang lahat. Tinanggihan siya at hindi siya nabigyan ng sagot. Labis na nadismaya si Lucy, kaya bumili siya ng maliit na kamera sa mall, at nagpas siyang alamin ang katotohanan. Nang bumalik siya sa trabaho muli, bago siya tuluyang mawalan ng malay, itinago ni Lucy ang kamera sa sulok ng silid, at saka siya natulog. Sa pagkakataong ito, ang customer ay ang matandang lalaki na unang dumating. Muling tinalakay ng matanda ang kanyang pilosopiya sa buhay kasama ang boss. Muli, tinanong siya ng boss kung handa na ba siya, at tahimik na tumango ang matanda. Pag-alis ng boss, ininom ng matanda ang inihanda niya ng maaga. Kinabukasan, walang gumalaw sa silid. Pumasok ang boss upang tingnan, at nakita niyang hindi na humihinga ang matanda. Dahil alam na ng boss ang mangyayari, wala siyang ipinakitang labis na emosyon. Ngunit ang ipinagtataka niya, si Lucy, na dapat ay gising na, ay tulog pa rin. Dahan-dahan niyang ginigising si Lucy, ngunit hindi ito tumugon. Ngayon, lubos ng kinabahan ng boss. Lumapit siya kay Lucy, ginigising siya ng husto, at binigyan ng artificial respiration. Sa wakas, unti-unting bumalik ang malay ni Lucy. Ngunit nakita rin niya ang matandang lalaki na wala na nasa tabi niya. Sa puntong ito, tuluyan nang naintindihan ni Lucy ang tunay na kahulugan ng Sleeping Beauty. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito, nadismaya siya at umiyak. Ngunit kahit gaano karaming pagsisisi, hindi na mababawi ang katotohanan. Sa huli, napatunayan na hindi ganon kadaling kumita ng pera sa mundong ito. At dito nagtatapos ang kwento. Huwag kalimutan mag-likes at mag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat!